Hey guys, ano pagkakaiba ng attitude lang ng aso or separation anxiety? Tingnan nyo sa case nitong aso ni Ma'am Sugar. Ito yung kwento niya sa comment section natin. Sabi niya, yung aso niya in general naman daw mabait naman kapag kakasama nila. Pero kapag iniiwan nila sa bahay ay nagiging destructive, sinisira yung mga gamit nila. Tapos yung pagkain niya ay tinatapon-tapon kung saan-saan. Ayun, sayang naman yung food, diba? Okay lang yun kung hindi siya SDN, the best dog food in the multiverse. Oo, sana SDN ang pakain niyo. Baka sakali Ma'am Sugar na hindi itapon-tapon ng aso niya yan kasi gusto niya, alam niya, the best dog food nga yan in the multiverse. Anyway, ang mga dogs iba-iba, no? I don't know what breed the dog of Miss Sugar is, pero may mga breeds kasi na meron talagang attitude. Eto, may mga dogs na masasabing prone sa separation anxiety. And ang separation anxiety kasi, ito yan, na kakaroon ng anxiousness yung aso. Ibig sabihin, nalulungkot siya or parang nag-iisip, nag-overthink, parang meron siyang nararamdamang emotional distress because of nawala yung owner niya, nawala yung pamilya niya, wala sa paligid niya. Kaya, ayun, dahil sa stress na yun, nagiging destructive, kahol ng kahol, or iyak ng iyak, maninira, etc. So, that is separation anxiety. Pero meron namang mga dogs na kapag walang owner, at nagkakaroon sila ng ganong klase ding destructiveness, nagkakaroon din silang ganong klaseng, alam niyo yon, uneasiness, sigaw ng sigaw, kahol ng kahol, pero hindi dahil sa love or lost love nila na wala yung owner nila. Pero yun ay dahil sa talagang ang ugali kasi nila, trabaho sila ng trabaho, lalo na yung mga working dogs, and kapag wala silang trabaho, ay nababaliw sila, parang napo-frustrate yung aso. Okay, so may mga dogs na kilala na mataas ang predisposition sa separation anxiety. Pero, hindi naman po breed specific yan. Halos lahat ng breed, kahit po yung mga native dogs natin, mga Philippine Aso or mga Aspins, ay pwede rin naman magkaroon ng separation anxiety. Depende yan sa training sa aso, sa kanyang socialization, no? Sa pagtrato sa kanya ng family, and past experiences, and mismong ugali mismo ng dog itself. It's genetic also. Ngayon, kapag kayong mga dogs ay merong pinapakitang ganyan, ay meron naman tayong magagawa. And in this video, I'll tell you what to do kung yung aso nyo nga ay may separation anxiety. Okay, ito yung mga ilang mga dogs na kilala na may separation anxiety. Baka meron po kayong alam na iba. Number 1, Labrador Retrievers. Yeah, Labrador Retrievers are sweet dogs and they're very family-oriented. No? Hindi sila talaga aggressive. Mostly, almost all, no? Yun talaga yung ugali nila. Pero dahil sa kanilang pagmamahal masyado sa kanilang pamilya, maaaring sila ay predisposed sa SEPANCS, sa separation anxiety. German Shepherds din, may mga nakita rin kami mga German Shepherds na sobrang mapagmahal sa amo nila. They're very, very trainable, they're very, very connected sa kanilang humans. And nagkakaproblema minsan kapag sobrang silang clingy, sobra silang attached sa humans nila. Nagkakaroon sila ng separation anxiety once na wala na yung humans nila sa paligid nila. Okay, German Shepherds are very smart dogs. Ginagamit din namin sila sa Manalo Canine sa aming mga canine work. And also, ito pa, mga toy poodles, miniature poodles. Yan, kilala rin sila na very clingy and may separation anxiety ang marami. Also, Australian Shepherds, Cocker Spaniels, Vizslas. Oo, yan. Yan yung mga ilan sa mga breeds. Ano pa? Meron ding yung mga Jack Russell Terriers. May ginagamit din namin yan sa canine. No? They're very smart dogs pero meron ding predisposition yung breed sa separation anxiety if given the right conditions. Ano pa mga alam niyo mga breeds? If you have a dog na may separation anxiety sa tingin niyo, please comment below yung breed nila para may dagdag natin doon sa listahan. Okay, so yan yung mga ilan, no? Also, ito pa, sinabi ko na ba yung Border Collie? Yan, very smart dogs, among the smartest dogs in the world. Pero may mga dogs din naman na hindi naman separation anxiety nararamdaman nila. Pero destructiveness, dahil sa sobrang hyperactive nila. And maaaring yun din yung cause din naman ng ilang sa mga Border Collies, Australian Shepherds. Kasi mga working dogs yan, pati German Shepherds. Akala nyo separation anxiety, pero hindi talaga sila anxious, but rather, wala lang silang magawa. They are just destructive because they have nothing to do. So, ito,
punta naman tayo sa mga pwede nyong gawin para hindi po sila maging destructive pag iniiwan ninyo. Okay, number 1 is pagurin nyo muna bago kayo umalis. Before you leave, make sure na maraming activities na yung aso ninyo, kasi alam niyo ba yung mga dogs, 14 to 16 hours ang required sleep nila. Hindi kagaya sa mga tao, 7 to 8 hours solved na tayo. Ang mga dogs, they need 14 to 16 hours, pero hindi cyclic kasi yung tulog nila, kaya kahit putol-putol yan. Pero if your dog already spent the 8 waking hours na kailangan niyang, yun lang ang kaya niyang gising, then pag iniwan nyo na sila, na pagod na sila, baka matulog lang yan maghapon. Mas maliit yung chance na magkaroon siya ng destructiveness or separation anxiety, or maaring destructiveness because of they have nothing to do, boredom. Okay, because of the attitude. Okay, and what else can you do? Usually ang separation anxiety ay natitrigger yan kapag nalalaman ng mga aso, may mga nakikita siya na, uy, malapit na umalis yung owner ko. It could be you dressing up, nagpapabango ka na, o nagme-makeup ka na, kinuha mo yung susi ng kotse mo or ng susi ng motorsiklo mo, alam na niya yan, nagsisimula na yung separation anxiety dyan. So what could you do? You can do those things nang wala naman kayong intention na umalis, para lang ma-neutralize yung triggers na yon. So paglaruan mo yung susi mo during the day, habang nandun ka, o kaya mag-makeup ka, 'di ba? Magbihis ka, magpabango ka, para na lang sa asawa mo, wag na lang para sa pag-alis. So you can do those things para normal na lang sa kanya yon, Hindi niya makikita na behaviors yon leading to you leaving him, separation anxiety, kasi pa iniisip ng aso ninyo na, hindi na babalik yung owner ko, I'm alone, I'm going to die, di ba? Walang magbibigay sa akin ng food ko, wala na akong companion, wala na magmamahal sa akin. Yan, nangyayari naman sa tao yan, di ba? Pero ganun din yung separation anxiety sa mga dogs. Okay, what else can you do? You can leave items na may amoy mo, like your shirt or your cap or anything na pwede niya amoy-amoyin during the day. And you can also leave toys, kung meron kang kong, tennis balls, toys para mapaglaruan niya. Or get him a sister or brother or a spouse, di ba? Para meron siyang kalaro during the day. And maaaring dog proof mo na, pet proof mo na yung bahay mo. Alisin mo na yung mga babasagin, alisin mo na yung mga mamahaling mga bagay. Out of his reach, lagyan mo lang siya ng border kung saan lang siya pwedeng magpunta para hindi sirain yung mga gamit mo na medyo mamahalin. Ayan, so those are the things that you can do. And also, you can also do this, ito exercise for you to cure yung separation anxiety. Lumabas ka ng bahay, yung acting ka na kunyari aalis ka na ng malayo, maaaring magbihis ka, kunin mo na yung susi mo, tapos lumabas ka. Pero bumalik ka rin after a few minutes. Ayan, so sabi ng isipin ng aso mo, uy, lumabas siya pero bumalik din naman siya. Okay lang. Tapos diyan ka na, di ba? Parang normal lang. Tapos pahabain mo ng pahabain 'yon. Next time, lumabas ka naman, bumalik ka rin after 10 minutes. Ganun lang, mag-acting ka lang. Medyo kailangan natin ng ng konting trabaho. Later on naman, ganun ulit, 10 minutes. Later on, you extend it to 15 minutes. And then later on naman, 20 minutes. Tapos babalik ka. Tapos, ayun, maisip ng aso mo, pag umalis naman pala siya, bumabalik siya di ba? So, yun, medyo na i-neutralize mo yung nasa isip ng aso mo na hindi ka na babalik. So, pahaba ng pahaba yung interval ng pag-alis mo or yung acting mo na pag-alis and yung pagbalik mo. So, later on, parang normal na lang sa kanya yung pag-alis mo at pagbalik mo. Okay, ito pa, Ito, ang dami ko na binibigay na tips. And if you want other people to do this for you, pwede nyo ipatrain yung aso ninyo sa Manalo K9. Of course, we have different courses like basic obedience, advanced obedience, protection, detection, tracking, etc. Meron din kami ng behavior modification, including yung pag-cure ng separation anxiety. Okay, ito pa yung gagawin niyo tip pa. What you can do is kapag yung dog ninyo ay may separation anxiety nga, kapag aalis kayo ng bahay, wag nyong gawing parang do not make a fuss. Ibig sabihin, wag nyong gawing parang masyado maabang seremonya na parang ikaw mismo nagpapakita ka na, alis na ako baby, sorry iwan na kita. Don't make a fuss like that, kasi mas lalo nyong tinataas yung anxiety levels ng aso ninyong may sepangs. Okay, again, also, ito pa, when you come back naman, wag nyo rin gagawing masyadong ceremonious or parang event na malaki.
So when you go home, huwag mo siya munang pansinin. Di ba parang normal lang na parang hindi ka umalis ng malayo. Para isipin niya na, uy, tika, hindi mo ako pinansin na. Baka nandyan lang naman kanina sa labas yun. Di ba? So you can remove yung sepangs by making leaving and returning not a big deal. Para isipin din niya, not a big deal naman pala yung pag-alis niya or pagbalik niya. So, after mga 10 minutes, nasa bahay ka na, 15 minutes, 20 minutes, tsaka mo siya pansinin. Huwag mo muna siya pansinin pagpasok mo. Oo, huwag mo kasi parang naisip niya na, ayun nga, na validated yung kanyang separation anxiety. Ang dami ko na binigay na tips sa inyo, guys, ha? Okay, so of course also, yung dog ninyo, of course, keep him healthy. Pagka kasi sick yung dog mo, may mararamdamang masama, di ba? Baka magdagdag yon ng separation anxiety. Also, feed your dog SDN, the best dog food in the multiverse, para healthy siya and hindi siya mahina yung isip niya. Kasi pag ang dog na nakukulangan sa nutrition, kung ano-anong ka-abnormal ang lalabas sa aso ninyo because of the deficiencies. Okay, so Dr. Abel Manalo po ito. Ako po ay veterinarian and canine security expert. I am also the owner of Manalo Canine and SDN Dog Food, IAGD. Maraming salamat po. And of course, if you want to have your dog trained, nandito po kami sa Manalo Resort Hotel sa Sitio Tutulo, Barangay Mahabang Parang, Binangonan, Rizal. Okay, we have different courses nga. Mag-message na po kayo sa amin. Comment below if this video helped you, and please share this video para makinabang din ang iba. Itag nyo sa baba yung mga kaibigan nyo may mga dogs na baka may separation anxiety para makinabang din sila sa video na ito. Thank you po.